Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko pong simulan natin yung program na to. Okay? Bago tayo magbigay ng tips sa inyo, kailangan alam niyo kung paano gumawa muna ng email. Kasi gagawa tayo ng bagong email and then doon natin ibabase yung lahat ng gagawin natin. Gagawa tayo ng bagong email account, bagong Facebook account para mas madali. Okay? And also, it's good na malaman nyo to para alam niyo talaga kung papaanong gumawa ng email sakaling meron sa inyo na hindi marunong at nag-iisip kung paano yun. Right? So, magbukas kayo ng browser. Okay? And then, sa taas, of course, lagay natin Gmail. Let's use ang Gmail. Nasa Hong Kong tayo, so Chinese yan. But sa gilid, as you can see, meron namang way to change sa English. Now, English na siya. Yeah? English na. Good. Now, let's go sa email. And then, sabi niya, ayan, create an account. You can see here, create an account. So, gawa tayo ng bagong account. Yeah? Create an account for my personal use. Now, invento tayo ng account. First name, Dina. So si Dina, last name, optional to but you can put Dina. Dina Natuto. Okay, so si Dina Natuto. Pinanganak ng November 1 noong 1970. Si ate. Alright. Next. Anong magandang pangalan? Magandang email ko ay dinanatuto@gmail.com. Yeah, that's a good one. Next. Now, password. Password. Cover ko to para hindi nyo makita. Okay. Password. Okay. Next. Phone number. Okay, phone number. Nasa Hong Kong tayo. It's very important na maglagay ng phone number para may verification. Okay. So, cover ko to ulit para hindi nyo makita. Alright. Now na nilagay ko, sabi niya meron daw siyang pinadala na verification at natanggap ko yung verification. So, natanggap ko sa phone yung verification. So now I'll put yung verification here. Okay. Nung nilagay ko yung verification, ngayon sinasabi niya na maglagay daw ng recovery email. This is very important kasi kung sakali man na mawala yung access nyo dito sa email na to, meron kayong extra na email na pwede nitong magamit para makuha yung account. Okay? Obviously, ibig sabihin dalawa yung email na gagawin ninyo. Right? Kung wala kayong recovery, so just sabi nga rito, skip ninyo. Alright? But it's good na may recovery kayo. In my case, skip natin. Alright? Alright. Next. Di na natuto. I-agree natin to. Let's see kung ano mangyari. And I believe nagawa na yung email. There you go. Ito na yung email mismo. See? Meron na akong email. Ito na yung email ni Dina Natuto. Right? Good. Gawa tayo ng Facebook. Okay. So, mag-open ako. And then, this time naman, hanapin ko Facebook. There you go. Sabi, login. Gawa tayo ng bago. Sign up. First name, si Dina. Surname, Natuto.
Email address ni Dina Natuto ay dinanatuto@gmail.com. Re-enter. Copy, paste. Password. Now, password, let me cover this para hindi nyo makita. Okay. Date of birth, sabi ko siya ay pinanganak ng November 1, isn't it? November 1, 19, what? 60 ba? 1970. I think 1970 nilagay ko. Alright. Female. Custom. Sign up. Let's see kung anong makita natin. So, gumawa tayo ng email, gumawa tayo ng Facebook. Yeah, it's better like this. Alright. Now, let us know that this email belongs to you. Enter the code from the email sent to dinanatuto@gmail.com. So, it means na sa ating email ngayon, ayan, may Facebook, di ba? Kasi pinadalang araw nila. Okay, so, andito yung code. As you can see, andito yung code. Let me see, anong kailangan niya? Number lang. So, 16411. Okay. 16411. Continue. You see, kaya gumawa muna tayo ng email kasi doon ibabase lahat. Diba? So, you have successfully confirmed, blah, blah, blah. You will use this email to log in. Yes. Alright. So, meron ng email si Dina Natuto. May email at may Facebook. Yeah? May email na tayo rito, as you can see. And meron na tayong email. Welcome to Facebook. That's fine. Meron tayong email at meron na tayong Facebook. Excellent. Okay, so now na meron na tayong email at meron na tayong Facebook, so simulan na natin yung tips. Okay? So tips para protektahan ang inyong accounts. Una, tip number 1, gumamit tayo ng authenticator at two-factor authentication. Anong ibig kong sabihin by this? It is very important po na gumamit tayo ng authenticator para kapag magla-login tayo sa anumang devices, magtatanong to muna. Katulad nung nakita nyo kanina, diba nagpadala sila, like here, for example, sa email na to, nagpadala sila ng code, hindi tayo makapunta sa Facebook nung wala yung code. Remember? Now, yung authenticator na sinasabi ko, ito ay mas malalim. Mas malalim. So, merong authenticator para sa email, merong authenticator para sa Facebook. Authenticator sa email, authenticator sa Facebook. I will show you kung paano ilagay sila. Okay? So, pumunta tayo sa email muna. Simulan natin sa email. So, sa email, sa Gmail, pumunta kayo dito sa taas. As you can see, to. Settings. Yeah. May mga settings dyan. It's good na maging familiar kayo dyan. But as well as here, yung account ninyo. Okay? So, punta tayo sa account ni Dina Natuto. And then, manage your Google account. See this? Manage. Click natin yung manage. Now, dito sa manage, ang dami niyang sinasabi. Maglagay ng recovery phone para kung sakali na, may kumuha ng account. Meron kayong protection. But here, what I need from you to do is here sa security. See here sa security. First, go here, how you sign in, and you can see, two-step verification. And right now, ito ay naka-off. Naka-off, and this is not good. Kailangan naka-on to. Para nang sa ganun, pag meron mang nakaalam ng password ko, may nag-sign in, hindi siya basta makakapasok porkit alam niya yung password. Kahit alam niya yung password, magpapadala muna to ng SMS sa akin, magpapadala muna to ng information ng alert sa akin na may gustong pumasok. Okay? I will show you kung paano. So, ito dapat on. Two steps verification. I-on natin. Get started.
And then, ilagay daw natin yung number. Okay? So, I'm gonna put yung number ko dito. How do you want to get the codes? By text message uli para malaman ko. Next. Magpapadala sila ngayon. Let's just wait. Natanggap ko sa Gmail ngayon. So, I will put yung code na nilagay nila. 6. Okay. It worked. Now, I will turn it on. Good. So, ngayon, ito ay on na. Yeah? So, protektado na ba ito? Not yet. Kasi ngayon, on na. But now, magkakaroon ka ng iba't ibang option to how to protect. For example, meron ka ritong sa baba. Yeah? You can add more sign-in. Merong passkey, security keys, but authenticator. Ito yung sinasabi ko. Authenticator. So how does it work? Let's see. Click natin authenticator. Pwede nyong i-download to. So sa cellphone niyo, pwede nyong i-download. I will show you sa aking sa aking phone. Paano yan? So dito sa App Store, sa Google App Store, i-search ninyo yung Authenticator. There you go. Authenticator. Click that. And then marami kayo makikita. But ang hanapin ninyo ay itong Google Authenticator. Okay? Ito yon. I-click ninyo and then i-install ninyo. Sa akin, naka-install na. But sa inyo, i-install ninyo. Okay? Sasabihin niya, i-scan QR code o enter setup key. Kailangan mong i-scan yung QR code. And then, it's gonna ask you ngayon na i-scan yung code. Now, balik tayo sa computer. Sa computer, here, you can see, sabi, set up authenticator. Pagka-clinic mo to, ang lalabas yung QR code na hinahanap nung phone natin, di ba? So, ngayon, kunin mo yung phone mo, i-scan mo, and there you go. As you can see, ngayon, na-scan ko, may number. And palit yung number. You see? Kapag ka may gustong mag-login dito, pupunta yan sa authenticator at kailangan kong ilagay yung number na nagpapalit all the time, as you can see. I-sign out natin to for you to see how it works. And now, it says here, hindi na natuto. Okay? Subukan ko mag-login, yeah? Pumunta ako dito. Nilagay ko yung password. Okay? Ilagay ko yung password. Nilagay ko yung password. Tama yung password. Let us suppose hacker ako, okay? Kunyari lang. Kunyari hacker ako. Nalaman ko yung password, nilagay ko yung password. And then nag-next ako. Anong mangyayari? Sasabihin niya, kailangan kong ilagay yung code. Even though alam ko yung password, kailangan ko ng code. At nasaan yung code? Nandito sa phone. As you can see, unang lalabas ito, nakasulat dito. Meron daw, are you trying to sign in? Sabi niya, nasaan daw? Nasa Hong Kong. Kailan? Just now. So now, you can click either yes, it's me, or no, don't allow it. You see? Yan yung unang protection pa lang, as you can see. Even though alam ko yung password, hindi ako basta makapasok unless i-click nung owner yung talagang, right? So, yan palang protection na. Ito pa lang, you can already see na even though makuha man nung hacker yung password ninyo, hindi siya basta makakapasok. Kasi meron kang authenticator na kailangan i-authenticate bago sila makapasok. Okay? So sa Facebook, how do you put yung authenticator? So same thing, punta kayo sa taas, ito yung profile. And then, settings and privacy. Punta tayo sa settings. Okay. So, ito yung settings. Okay? Here, yung account center, yan yung i-click mo. Password and security. Dito, password and security. And then, two-factor authenticator.
You see? Yan na naman. Can you see this? Can you see? Yan yun. Two-factor authenticator. Nito. And then ilalagay ko yung password ko. Okay. Now, sasabihin niya, choose your method. Authentication app, yung gamit natin kanina. Text message lang, security keys. Tatlong magkakaibang way. Gamitin natin yung authentication app. Next. Lalabas na naman to ngayon. Right? So, what do I do? Here's authentication. Meron, as you can see here, meron na akong Google, di ba? Now, click ko yung add, scan, and let me scan again. There you go. Now, merong Facebook. Merong Facebook naman this time. Di ba? So, next. Ilagay ko daw, get your code from authentication app. And remember, nagpapalit tong number na to, yung 6 na number. Okay, tinanggap niya. That's good. Done. So now, punta tayo ngayon sa Facebook ulit. Facebook, log in. Lagyan natin yung password. Log in. See, anong sabi niya ngayon? Kahit na alam ko yung password, let us suppose na ako ay hacker, halimbawa lang, nakuha ko yung password, pero sasabihin niya, kailangan ko nung 6-digit. Ang problema ay yung 6-digit palit ng palit, isn't it? At yun ay nasa phone ko, nasa authenticator. So, kapag nilagay ko yung right now, yung nakikita kong digit. So, pwede mong i-save yung browser natin. So, don't save. There you go. And then, nakalagin. You see, this is very important. Yun yung reason kaya sinabi natin sa tip number 1 ay gumamit ng authenticator. Okay? Gumamit tayo ng authenticator. Kasi even though nakuha na nung hacker, sabihin natin yung password, hindi siya basta makakapasok kasi meron kayong extra protection. May mga bank apps na meron ding authenticator. Lahat. Ako sa Gmail, sa account ko, andun lahat ng authenticator ng marami kong account para palit siya ng palit. Bukod pa dyan, meron pa tayong isa pang tip na ibibigay sa inyo, but yun ay sa susunod kasi medyo mahaba na yung ating tutorial ngayon. At least ito mai-practice ninyo. I really hope nakuha ninyo yung gusto nating sabihin for today. Alright? So, yeah, that's it. God bless you at magkita tayo sa susunod na lessons natin, tutorial para protect